At ngayong episode nga po, pag-uusapan natin ang Rice Month for this month of November. Pag-uusapan natin ang patungkol naman tayo sa agrikultura. Kumusta ba yung ating rice supply dito sa Zamboanga at kumusta rin po yung ating mga farmers and makakasama natin dyan po dito sa ating episode ngayon. We have the OIC Regional Technical Director for Operation from Department of Agriculture. We have Mama Risa Mohammed. Hello, magandang umaga po sa lahat, lalo na sa mga constituents ng Zamboanga City kasi nandito kami ngayon sa SM Minpro. Ayun. Thank you, salamat Opo. sa pag-imbita. Yes, it's the second time to have Ma'am Marisa sa ating episode ngayon. So, Ma'am, let's proceed with our question. No? First, like I mentioned, we are celebrating or observing the Rice Month. So, can you provide an overview of the significance of Rice Month, Ma'am, and its celebration in Zamboanga Peninsula? Actually, sa November, no? It is within the Presidential Proclamation series of 2004, Presidential Proclamation 25524, declaring or providing the celebration in the Philippines, the International Year of Rice 2004. And thereon, pinagkukunan natin na sineselebrate na yung National Rice Month during November kasi ito ay ang anniversary or foundation day ng ating Philippine Rice Research Institute. So through Executive Order 1061, ito ay inikwan sa atin sa Pilipinas na magiging National Rice Month during November. Actually, bago nga sa akin no na marinig din yung about sa Rice Month celebration. And I think it's very important po talaga to have this kind of event, yung ganito we observe it. Kasi talaga namang mayaman agrikultura yung Zamboanga Peninsula, ang Pilipinas. So what specific activities po yung nakahanda sa event na ito, sa Rice Month event from na prepare po ng Department of Agriculture? Okay, ang theme sa ngayon at taon up to 2028 is Be Rice-Sponsible. Okay, so abakada ang sinasabi nila. Bakit abakada? Adlay, saba, kamote at iba pa. Oo. So yun ang kailangan natin i-promote, ano? Yun ang A. Ang ba sa abakada is brown rice, kailangan kumain tayo. Yung brown rice, kailangan iserve. Ang ka, kanin ay dapat di sayangin. So, yun ang ka. At ang da is, dapat bilhin natin ang bigas ng Pinas. Diba? So, abakada. So, sa Nobyembre, magsisimula ang Zamboanga Peninsula sa November 6 till 29, may nakahilerang mga activities. So yan ay yung mga school campaign wherein magsiserve tayo ng brown rice na sa mga estudyante. Meron tayong yung School on the Air na ipaparecite natin yung ng rice, be responsible. And then meron tayong mga kadiwa ng Pangulo. So kadiwa ng Pangulo ay magbibenta tayo ng sarili nating bigas sa mga constituents. At syempre, yung safe na rice or may wellness, mga organic. So, kailangan natin gawin yun. So, lahat yan at saka yung mga info caravans about rice, of course, will be done during the month celebration ng November. From November 6 up to November 2029. I-emphasize natin yung ating theme no for this celebration, which is Be Rice-Sponsible. At Be Rice-Sponsible. Yes, that's very true na wag nating sayangin yung ating mga bigas, yung kanin. So kapag kakain tayo, talagang sulitin natin, ma'am. Yes, no? Wag tayong magsayang. Kasi mahirap talaga kung wala tayong makain, di ba? Wala, mahirap talaga. So, kailangan kung kakain man tayo, yung sapat lang para sa konsumo natin, hindi magsayang. Oo.
That's very true po, no, na napakagandang advocacy rin natin for the Rice Month celebration. And also, ma'am, i-emphasize din natin yung ating tangkilikin yung produkto ng Pilipino, ng sariling bansa. Lalo na rin dito sa Zamboanga Peninsula. We buy the rice from our farmers. And then with that po, how does the Department of Agriculture po collaborate with our local farmers and communities natin in Zamboanga Peninsula to promote and to celebrate yung ating Rice Month celebration? Yun na nga. Sinasabi ko kanina, we are collaborating with the rice farmers, and siguro doon sa munisipyo, hindi lang rice farmers ang nakakarinig sa atin, through caravans, through providing them with info materials, radio guestings, and then yung mga pamphlets. So yan, binibigay natin sa ating mga rice farmers. And siyempre yung iba, yung mga consumers, at least alam nila kung ano ang kahalagahan ng bigas. Rice is life. Kahit sinasabi natin na maraming nagdidieta, pero marami pa rin ang gustong kumain ng rice. Yes, actually ma'am, parte talaga yan ng kultura ng Pilipino, ng mga Pinoy. Hindi pwedeng mawala ang kanin. Even kahit wala ka na sa Pilipinas, maghahanap talaga tayo ng rice, ma'am, no? So that's very true po, na nabanggit ni ma'am Marisa, na importante, rice is life. Importante po talaga ang rice kasi isa siya nang bibigay din sa atin ng lakas, ng strength, ng nutrients, energy sa pang-araw-araw. In terms of rice production naman po tayo, Ma'am Marisa. What is the current status ng ating rice, ng trend, no? Rice trend sa Zamboanga Peninsula? Are there any challenges po ba sa ating supply, or opportunities na nagsa-stand out? So sa rice supply, kung titingnan natin yung local rice production, ang rice producing province, I hope you are aware of it, it's Zamboanga del Sur and Zamboanga Sibugay. And with regards to consumption, itong dalawang rice producing provinces, less ang kanilang konsumo because of the population, of course, no? Compared to Zamboanga City and Zamboanga del Norte, kung alam niyo, ang sufficiency level ng Zamboanga City is about 12 to 13%. While ang Zamboanga del Norte is about 61%. Itong dalawang provinces, yung isa is 198, ang Zamboanga del Sur, rice sufficient yan sila, and 167, yun, 167 ang 185 yung Zamboanga Sibugay, based on the 2022 data of the rice industry. Yes. So, last 2022, we have around 460 plus metric tons. Yan ang effective supply na. Effective supply. If we will say effective supply, ito yung 65% milling recovery na. Yun na yung 464 metric tons. And what we fed, ang number of population is yung ating requirement is about 424 ganyan, or 410 na metric ton. So, meaning, sufficient ang Region 9. Kung titingnan natin sa data ng ating Statistics Authority, talagang sufficient. So, kung titingnan natin din ang yung requirement, regional data, mga 106% yung ating 106 kilograms yung natin, yung requirements. And yung sufficient level ng ating region is mga 103%. Kasi 190 yung sa Sur, 180 yung sa Sibugay, 12 to 13% ang Zamboanga City, you know the area of production sa Zamboanga City, and 61% sa Zamboanga del Norte. So, more or less, if we will see the situation of the rice in Zamboanga Peninsula, meron tayong kwan talaga na maka-feed tayo ng ating mga rice eaters. Yun na nga. But we have challenges on that kasi titingnan, kung you are aware also and you observe, climate change is one of those, ang challenge natin. And yung irrigation facilities natin,
That is why ang Department of Agriculture is really collaborating with the National Irrigation Administration para sa mga small water impounding project establishment, di ba? Meron tayo niyan. And other irrigation projects for that matter, para lang ma-increase ang ating mga production, lalo na sa rice. And then another challenge is yung ating conversion. Ang dami ng nagbi-build ng mga residences. 'Di ba? Ang mga Ang commercial centers. So, parang nakikita natin lumiliit ang ating rice areas. So, isa yan sa mga challenges na hinaharap ng rice industry natin sa Zamboanga Peninsula. Kaya kailangan talaga. Pero sa ngayon, ang ating climate change talaga ang pinaka-una na talagang dapat ma-address. And how? How can we address if we cannot control? Kasi this is a natural calamity, So, siguro, meron tayong gagawin para lang halimbawa magsisave ng water during time ng ganito, ng mga rainy season. And during time na walang El Nino, meron na tayong, nakaambag na tayo ng water. So, it's more on the management. Yes. Ma'am, it's good to know, ma'am, na you mentioned nga na we have sufficient supply of rice that we can feed yung entire population of the Region 9. And to note then also yung ating mga concerns, challenges. That's true na yung climate change nga isa talaga sa mga kasi nga nag-iba talaga yung ating climate ngayon, for the past few months, few years na pabigla-bigla nga yung ating climate change. So, isa yun sa mga challenges na na-mention ni Ma'am Marisa. But nevertheless, it's good to note na meron tayong sufficient rice. And with that po, yung Department of Agriculture, how do we support naman or how do we help yung ating local rice farmers in Zamboanga Peninsula para po in terms na mas ma-increase pa yung productivity nila? Yes, thank you. Actually, ang National Rice Program or NRP, Anyway, every year meron tayong allocation for that banner kasi tinatawag, that is one of the banner programs sa Department of Agriculture, National Rice Program. So we have production support. Itong production support na tinatawag natin na assistance is providing them with quality seeds. One of those is yung mga hybrid seeds, and then inbred, and then of course providing them with fertilizers na ang sinasabi ng mga ng mga farmer na ang mahal talaga ng fertilizer. Paano kami makabawi? Paano? And if you have observed, and siguro nakikinig kayo sa mga bali-balita na mataas ang presyo ng bigas. Bakit? Kasi mataas ang fertilizers, di ba? And another, from the production support, meron tayong mechanization. So, we are also providing mechanization for rice. Halimbawa na yung mga tractor, di ba? Nang sa gadon, meron silang, kasi kung manual lang, talagang, tedious. At saka, sabi pa nila, kailangan talaga yung labor intensive. So, if we have a mechanized yung mga facilities, then ma-facilitate ang ating cultivation and other farming activities with that. And syempre, mga post-harvest facilities, nagbibigay tayo yung multipurpose drying pavement, yung parang yung solar dryer. And aside from solar dryer, meron tayong mga mechanical dryers. Meron din tayo mga rice pressures, yung mga lahat ng mga post-harvest at saka yung sa mechanization, meron yan nasa window or isa sa mga interventions na ibinibigay ng ating Department of Agriculture. And aside from that, we have yung para sa calamities, meron tayong mga seed reserves nang sa ganon, mamitigate natin or matulungan natin ang mga farmers kung halimbawa ng ating affected by the calamities, by the natural calamities, then meron silang pwedeng ibalik na itanim. Kaya meron tayo, at saka mga rodenticides kung halimbawa maraming rats, at saka insecticides kung maraming peste or maraming, so nagbibigay ang Department of Agriculture niyan. Talagang in full support talaga yung Department of Yes, Agriculture sa ating mga local farmers, ma'am. Yes. And so far, ma'am, wala naman tayong problema on the distribution, on the supply. Wala tayong concerns regarding that.
with regards to the distribution, of course, we are collaborating, or we are working with the local government units in terms of distribution. But this distribution would not happen if yung mga procurement, government transactions, talagang kailangan dadaan sa procurement policy, And sometimes meron mga failure of bidding, sometimes walang nagbibid, so it delays the distribution. But for this year, wala kaming nakikitang delay because ang distribution ay nasa timing. Before magtanim ang mga, lalo na yung sa Zamboanga Peninsula, talagang naibibigay natin at may distribution talagang nangyayari. So it is appreciative of the local government effort din na tinutulungan ang Department of Agriculture in these activities, distribution, and siguro yung mga matulungan din ang farmers and how to get yung allocation per province or per municipality. And emphasize din natin, ma'am, na malaking tulong nga yung ating mga LGU in collaborating para mas matulungan natin yung ating mga farmers. Yes. Ma'am, can you share with us naman yung ating mga best practices from the local farmers in Zamboanga Peninsula who have benefited from the programs and services of Department of Agriculture? Actually, meron akong may ibinigay sa akin success stories ng, siguro ito ay na-monitor ng ating information section of the Department of Agriculture. Isang rice farmer sa Pagadian. And actually, he is a graduate of Bachelor of Science in Electrical Engineering. But because nakita niya na meron futuro sa pagiging rice farmer niya. So, tinulungan niya ang kanyang parents, dinevelop yung kanyang 2 hektarya na palayan, and from that nakabili na siya ng traktora. Hindi siya nag-asa sa Department of Agriculture, although may mga assistance naman tayo na binibigay, yung mga seeds, pero galing sa kanyang income sa rice, nakabili siya ng traktora, and he was able to organize isang mga farmers association, of which itong mga farmers association ay nakakakuha din ng benefits or assistance from the Department of Agriculture. And then, hindi lang rice ang natanim niya kasi we wanted to have yung diversification ng kanyang farm. So, nagtanim siya ng vegetables. Meron din siyang konti na yung mga animals and parang ganon. So, he raised that integrated farming. Kaya, he is now a very, very successful farmer. Yes. So, from the rice nag-start siya. So, may tinutulungan siya sa mga kapwa nilang mga farmers sa Pagadian City. Yeah, I think, ma'am, one of our advocacy din sa Department of Agriculture is to teach our residents to have a backyard farming. They can start, para on their own, they can start also, they have supply for pang-araw-araw nila sa pagkain, gulay, ganon. So, that's also part of the advocacy of the Department of Agriculture. But I believe, ma'am, you mentioned kanina, yung few of our innovations na technology that we are providing sa ating mga local farmers. So, ito yung mga technology na nagagamit ng ating mga local farmers. Binibigay po talaga natin ito sa kanila. Ito ay ibinibigay, ito ay itinuturo, or ito ay ina-assist natin. One of the examples is yung balanced fertilization strategy. So itong balanced fertilization strategy, ang tamang paggamit, ang tamang paggamit ng inorganic fertilizer, ng organic fertilizer, nang sa ganon maiwasan natin yung too much requirement, Anyway, we have our services, yung sa ating soils laboratory, who would do the soil analysis to determine ano ba talaga ang available na mga soil nutrients na nandyan. So, itong balanced fertilization strategy, makikita ng mga farmer na kung ang standard na requirement ay 6 na or 8 sako na fertilizer, baka with this strategy, makikita nila, 4 lang pala. So, we have reduce the cost, yung inputs natin. So, that is one among the innovations, na inilatag natin sa rice production.
And yun na sinabi ko kanina, mag-rice diversification tayo para meron augmentation doon sa rice na production nila. So, one strategy din yan po. Ma'am Marisa, what is the role po ng Department of Agriculture in educating farmers natin about modern farming practices like I mentioned nga kanina, and then including the use of technology and sustainable agriculture? Paano po natin sila na natutulungan and na natuturuan yung ating mga local farmers? Okay, ang magandang tanong. Kasi ang Department of Agriculture, in partnership with the Agricultural Training Institute, no? Meron tayong School on the Air program. So, kung ilang month ang crops, ang duration na yan, yun din yung School on the Air. And then meron silang graduation. And aside from that, yung ating sinasabi ko na information caravan, no? Information caravan, meron tayo para maturuan sila kung ano yung mga pagbabago ngayon, kasi ito lang sa mga varieties, ito lang yung mga sinasabi natin na drought resistant, ito yung sinasabi nila na long gestating mga crops. So, yun, tinuturo yan sa kanila. And in preparation dito sa ating sinasabi na El Nino, El Nino phenomenon. So, kailangan natin ng early planting, parang ganon. So, yung mga yan na mga technologies ay talagang tinuturo natin sa rice farmers. And meron nga yung makabagong teknolohiya ngayon, applying the seeds, applying the fertilizer. But so far, parang sa region natin, hindi pa siguro tayo ready to have that, yung mga drone, gamit ng drone. Kasi sa operator lang, mag-i-invest na tayo yung parang piloto ng ating drone, no? So we hope that the region can also have that technology and be established or installed in Zamboanga Peninsula for the rice development program. So that's what we are looking forward po in the future also. But ma'am, lastly na lamang, what is your message to everyone for the celebration of our Rice Month? Message to our local farmers also. Okay, maayong udto. Maayong udto or maayong adlaw sa tanan. Good morning, assalamualaikum, and gandang buhay sa lahat, no? With the coming Rice Month celebration on November, of course, ang ating mga rice farmers ay hindi lang sa rice productivity na kailangan tingnan nila, how to manage the demand of the rice in their locality. Kung hindi kaya sa whole municipality, at least sa kanilang locality ma-manage nila. And the right kind of rice to be planted doon sa kanilang specific na location. Of course, the wellness of the consumers, the rice consumers. At sa ating mga kababayan dito at sa ating mga taga Zamboanga, in particular, yung sinasabi kong motto, theme sa ngayon, no? Be responsible, and then taking note of the abacada of it. Meron tayong adlay as a alternative for rice. Adlay, kamote, kasaba, banana, and of course, at iba pa na you think ay pwede nating i-substitute sa rice. And of course, saba ng abacada. Let's promote brown rice and serve in the table kasi ito marami tayong benefits, no, sa brown rice. And of course, kanin, huwag sayangin kasi isang butil ng bigas na masasayang kung ating i-consolidate, maraming pwedeng pakainin. So kanin, huwag sayangin. At ang sabi pa ng iba is buy local. So let's promote our own rice and buy our own local rice. No. So with that, I hope itong ating programa sa ngayon ay makakatulong sa impormasyon sa inyong lahat. Salamat po. Ito po si Marisa Muhammad ng Department of Agriculture. Maraming salamat po. Napaka-informative po ng inyong ibinahagi ngayong araw sa ating episodes and I'm sure marami pong natutunan yung ating mga viewers sa buong Zamboanga Peninsula at marami rin tayong nakuha mga ideas and
yun nga yung ating mga programa no ng Department of Agriculture. Maraming salamat po. Kaya sabay-sabay po tayo lahat po no ng ating sa ating mga manonood. Sabay-sabay po tayong gunitain, i-celebrate yung Rice Month at hindi lang po ngayong buwan no. Dapat araw-araw tayo ay maging Be Responsible. Theme nga ng ating Rice Month celebration ngayong taon at hanggang sa 2028. Muli nagpapasalamat kami sa aming panauhin ngayong araw. We have Ma'am Marisa Muhammad, the OIC of Regional Technical Director for Operation po ng Department of Agriculture in Region 9. Maraming salamat, ma'am. And of course, maraming salamat sa lahat ng ating mga viewers manonood ngayong araw sa ating episode. Magkita-kita pa tayo no sa mga susunod pang episodes ng Kapihan na Zamboanga. Also, we'd like to thank the following sponsors. We have Blanca Kalintika, Aesthetica Zamboanga, Karimadon, Camiseta, Penguin, and Arias Coffee and Tea, all available here at SM City Minpro. Sa ngalan po ng Philippine Information Agency headed by Regional Director Noemi B. Edaga, ito si Myra Espinosa. Muchísimas gracias.